Though I had planned to stay for a few more days, the moment I saw the tagged picture of Gray on social media, I hastily booked a flight. Despite my parents' protests, insisting that I shouldn't leave so abruptly, I knew I had to go. The tension between my mother and me had reached a boiling point. Feeling a pang of hurt and confusion, I grappled with the turmoil she had stirred within me. I yearned to confront her, to uncover the truth about my real father was the man I had always known, truly not my biological dad. But that confrontation would have to wait. I needed to return to the Philippines, to find Gray, wherever he might be. Pagod na pagod ako sa biyahe. Pero pagdating ko sa condo unit namin Gray, imbes na magpahinga ako, nag-scroll ako sa account ko para makakita ako ng sign kung nasaan si Gray. I'm frustrated because I really have no idea where Gray is. And I'm even more upset because of my overwhelming jealousy. In every picture of Gray, if he's not arm in arm with Sophie, he's holding her hand. They have so many pictures where they are incredibly close. How can I find out where Gray is? Mabuti sana kung sinasagot ni Gray ang tawag ko para matanong ko siya, pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Hanggang sa dumating sa punto na hindi ko na siya makontak. Jealousy consumes me like a wildfire, its flames licking at my heart with a relentless intensity. Insecurity gnaws at me, making me question my worth and value in Gray's eyes. Fear grips me, a constant companion whispering that I might lose him, that Sophie might take my place. Anger simmers beneath the surface, a boiling rage directed at the unfairness of it all. Every picture, every moment they share feels like a dagger. Sadness follows closely behind, a heavy cloak of loneliness and rejection that weighs me down. My mind becomes a prison, replaying scenes, analyzing every detail, imagining the worst outcomes. It's exhausting, this mental loop I can't seem to escape. Then, naalala ko si Satcher. Baka alam niya kung nasaan si Gray. Agad kong tinawagan si Satcher. Mabuti pa si Satcher, sinagot agad ang tawag ko. Agad ko itong tinanong kung alam nito kung nasaan si Gray. Yes, I'm actually on my way to where he is. I was delayed because I had to finish some school obligations. Do you want to come with me? Nabawasan ang inis ko sa sinabi ni Satcher. Yes, sasabay na lang ako sayo. Been wounded by him in the past days, but now, he poured salt on those wounds. Pinunasan ko muna ang luha ko bago ko napagpasyahan na humakbang, pero talagang nahihilo ako. Christel, si Satcher na pasalubong sa akin. Pero hindi ko nagawang sagutin si Satcher. Tuluyan na kasing nagdilim ang paningin ko. Nagising ako na puting dingding ang namulatan ko. Kunot-noo ako. Ano bang nangyari? Bakit ako nandito? Sa hitsura kasi ng namulatan ko, parang nasa loob ako ng isang klinika. Maya-maya lang, narinig ko ang pagbukas ng pinto, kaya napatingin ako dito. Si Satcher ang nakita kong pumasok. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong agad ni Satcher nang nakalapit na siya sa akin. Kitang-kita ko ang pagkaalala sa mga mata niya. Anong nangyari? Ang lumabas sa labi ko. Nahimatay ka kanina, Christel. Dinala kita dito sa klinik ng beach resort. Sabi ng doktor, wala naman siyang nakitang problema sa'yo, baka dahil sa stress at pagod lang dahil wala kang pahinga. Pero kung madalas ang pagkahilo mo, mas mabuti daw nang magpakonsulte ka para makunan ka ng mga laboratory. Aniya, pero hindi ko na masyadong pinagtuunan pa ng pansin ang sinabi niya. Si Gray. Inalala ko pa talaga si Gray. Alam kaya niya na nandito ako? Nag-alala kaya siya sa akin? Sandali siya hindi nagsalita, na parang kay lalim ng iniisip. Bumantong hininga muna siya bago magsalita. I'm sorry, Christel. I didn't tell him about what happened to you. It was so sudden. Okay lang. Mag-alala kaya si Gray pag malaman niya ang tungkol sa nangyari sa akin. Ilang minuto pagkatapos kong magising, umalis din kami ni Satcher sa klinik. Inihatid niya ako sa kwarto ko. Take a rest muna, Christel. Isipin mo muna ang sarili mo, please. Alam kong mahal mo ang pinsan ko, pero wag naman laging siya ang iniisip mo. Alagaan mo muna ang sarili mo at kalusugan mo, si Satcher. Nakakaiyak naman. Sana ganito si Gray sa akin.
Isang tango lang ang isinagot ko sa sinabi ni Thatcher. Pero, ilang minuto lang ang nakakalipas, lumabas din ako mula sa kwarto ko. Hindi ko sinunod ang sinabi ni Thatcher sa akin. Kailangan kong hanapin si Gray. Kailangan ko siyang bantayan. Baka kung ano't ano na ang ginagawa nilang dalawa ni Sofia. Maya-maya lang, nakita ko sina Gray at Thatcher na magkaharap, tila mahalaga ang pinag-uusapan nilang dalawa. Lalapit na sana ako sa kanilang dalawa pero napahinto ako nang narinig ko ang pinag-uusapan nilang dalawa. Sinabi ko sa iyo na dinala ko si Christel sa klinik dahil nahimatay siya. Hindi mo man lang siya pinuntahan doon, si Thatcher, tila galit ito. Bakit ko sasayangin ang oras ko para puntahan ang babaeng iyon? Nahimatay lang naman. Hindi naman pala malubha ang kalagayan, kaya nga nakalabas agad, si Gray. Nandun ka naman. You're soon to be a doctor. Mas kailangan kanya kaysa sa akin. Kahit na, you are her husband. She needs you than me. I don't care if she needs me. She's not important enough for me to spend time on her dramas. I know Christel. She's just creating drama to get my attention. Napaurong ako, at naramdaman ko na lang ang pagtulo ng luha ko. Kailangan ko nang umalis sa harapan niya. Excuse me. Mabilis ko siyang nilampasan. Plano pa sana niya akong pigilan, dahil gusto niyang magpakilala sa akin, pero tumakbo ako. Ayaw ko siyang makilala dahil hiyang-hiya ako sa kanya. Umaasa ako na sana hindi na magka-cruise ang landas naming dalawa. Kinakabahan ako. Pakiramdam ko, sinusundan niya ako ng tingin. Nang pakiramdam kong wala ng mga matang nakasunod sa akin, tumigil din ako sa katitakbo. Napaisip ako kung sino kaya ang lalaking iyon. Pamilyar kasi ang mukha nito, hindi ko lang talaga maalala kung saan ako ito nakita. I stopped by the edge of the seaside, where there weren't many people around. I gazed into the distance. Gray came to my mind again. Why do I love Gray so much? There are times when I don't want to love him anymore because he doesn't seem to value my feelings, but I always end up realizing that I love him deeply and I don't want to be away from him. My happiness lies with Gray. Without him in my life, I wouldn't be happy. Christel, muntika na akong napapitlag nang narinig ang boses. Napalingon ako at tama nga ako, si Thatcher ito. Nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. I'm feeling a bit restless in my room. I'm craving some fresh air, I fibbed, offering him a smile to mask the true sentiments stirring within me. Sumasakit na naman kasi ang puso ko dahil naalala ko na naman ang pinag-uusapan nilang dalawa ni Gray kanina. That's good. Makakatulong sa'yo ang preskong hangin. Humakbang siya para mas lalo siyang makalapit sa akin. Tumayo siya sa tabi ko. Do you want to do something? Maraming pwedeng gawin dito, Christel. Para hindi ka naman mabobored. Si Gray. Nasaan si Gray? Si Gray na naman ang hinahanap ko. Isang buntong hininga ang narinig ko kay Thatcher. He's with our friends. Gusto mo ba siyang puntahan? I will go with you, nakangiti niyang sabi. Why you weren't with them? They are your friends too. Alam kong K-barkada din ni Thatcher ang mga K-barkada ni Gray. Pero hindi ko masyadong nakikita si Thatcher na nakihalubilo sa mga ito. Let's just say that I'm not the kind of person who likes to be with a lot of people. Sometimes, I choose to be alone. May sariling mundo ako minsan, natatawa niyang sabi. At saka, hinahanap din kita. Pero kung gusto mong puntahan si Gray, sasamahan kita. Inilahad nito ang kamay sa akin. Kahit naiilang ako dahil nga sa nangyari kanina, pero tinatanggap ko ang pa rin ang pakikipagkamay nito. I don't want him to think that I am maldita. K-barkada pala ito ni Gray. Kinilabutan yata ako nang pinisilpa nito ang palad ko. Let her go, you asshole. You don't have the right to hold her. Galit na boses na narinig ko. Sabay kaming napatingin sa kung sino ang nagsasalita. At si Gray ang nakita namin, madilim ang mukha niya, nakaigting ang panga at galit na galit sis naglalakad palapit sa amin. Nang nakalapit na siya, agad niyang hinayla ang kamay ko na hawak ng kaibigan niyang si Harvey. Hey moron, what is your problem? What right you have to warn me? As if you own her. Mabanaag rin ang iritasyon sa boses ni Harvey. I really own her. She's my property.
madiin na sabi ni Gray. Property. At kailan pa siya naging sayo? She is my wife. So back off. Napaawang ang labi ni Harvey. Asawa ka niya. Si Harvey na sa akin nagtatanong. Gulat na gulat ako kaya hindi ako nakasagot agad. Nagdadalawang isip siya kung ano ang isasagot niya, kasi hindi mo naman talaga siya asawa. Come on bro, we both know that marrying someone wasn't in your vocabulary. Paano ka naman nagkaroon ng asawa? Tinapik ni Harvey ang balikat ni Gray, sa kabahagyang inilapit ni Harvey ang bibig sa tenga ni Gray. You know what? I like her bro. If you like her too, be the best man wins. Okay. Galit na hinawakan ni Gray ang kamay ni Harvey. Napaawang ang labi ko. Si Satcher naman ay mabilis na bahagyang hamarang sa dalawa. Harvey, Christelle is really Gray's wife, si Satcher. Ngayon, narinig mo na. Kaya pinagbawalan kitang gustuhin ang akin. My wife is mine. Stay away from my wife. Stay away from my property. You are a Saavedra, hindi kayo magnanakaw, hindi kayo nang aagaw. At sinong nagsabi dyan? Si Harvey, nakangisi pa. Kaming mga Saavedra, ipinaglalaban namin yung mga nagugustuhan namin. Kaya kung ayaw mong maagawan ka, bantayan mo ang sayo. I just want to make sure that you are listening to me, Christelle. Don't worry, salo ko lahat ng sinasabi mo Gray, that's good. Salo ko pati na ang sinasabi mo sa akin nung isang linggo, nung isang araw, lahat-lahat, Gray. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit parang nagseselos ka dyan. Hindi niya napigilan sambit, huli na para bawiin pa. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Gray dahil sa sinabi niya. Halatang hindi nagugustuhan nito ang sinasabi niya. Nagseselos. Jealous. Nahihibang ka na ba, Christelle? At bakit ako magseselos? Napangiwi ito. I don't even like you to begin with. Hindi lahat ng pagmamay-ari ko ay gusto ko. Even with my toys before, I don't let anyone play with it even I don't like it. Mas gusto ko pang itapon ang mga ito sa basurahan kaysa makita kong pinapakinabangan ng iba. Karamihan sa mga sinasabi kong property ko ay disposable. Kaya wag mong isipin na nagseselos ako, hindi na siya nagsasalita. Wala na siyang naisip na pwedeng sabihin. Binuksan niya ang pinto at tuluyan na siyang pumasok sa loob. Maliit lang ang bukas niya, sakto lang para makapasok siya sa loob. Huwag kang lumapit-lapit kay Harvey, Christelle. Nagkaintindihan ba tayo? Heto na naman ito sa pagbabawal sa kanya. Umaasa na naman ang puso niya na nagseselos ito. At dahil nagpaliwanag na ito kanina na hindi ito nagseselos kaya naiirita siya sa inasta nito. Paano kung ayaw ko? Ang nanulash sa labi niya na hindi niya sinasadya. Ano? Laking mata ito. Ayaw ko. Guwapo at napaka-hot ni Harvey. Sayang. Aniya. She didn't mean it. Naiinis lang siya kay Gray. What did you say, Christ? Bago pa matuloy ni Gray ang sasabihin nito, agad niyang isinara ang pinto. Christelle. Open this door. We're not done talking yet. Anito at kumatok pa ito sa pinto ng kwarto niya. Leave Gray. I am tired. Nakasandal siya sa pinto. Ang lakas ng T***back ng puso niya na parang may nagkarera na mga kabayo sa loob ng dibdib niya. F***sick. Halatang galit ito kaya kinakabahan siya. Just follow what I say Christelle. If you will disobey me, you'll regret it. Sinasabi ko ito sa'yo. Nagtaas baba ang dibdib niya. Ewan ba niya kung bakit siya kinakabahan? Maya-maya lang, medyo gumaan na rin ang pakiramdam niya nang tumahimik na sa labas. Sigurado siyang umalis na si Gray. Humakbang siya papunta sa kama at dama pa siya dito. At ewan niya kung bakit na lang siya napaiyak. Bakit ba unrequited love ang naramdaman niya kay Gray? Umaasa siya na matugunan nito ang pag-ibig niya. Pero, kailan ba mangyayari iyon? Kailan ba siya mamahalin din ni Gray? Samantala. At naiinis siya sa isipin na tila hindi nagustuhan nito ang narinig. Parang naiinis ito. May gusto ba talaga ito kay Christelle? Love-making is just nothing if there is no special connection between the two. In your case bro, I don't think you can still feel that special connection to someone. Anyway, I have to go. Nilampasan siya nito. Sinundan niya ito ng matalim na titig.
Maya-maya lang, natagpuan niya na lang ang sarili na hindi na lang titig ang nakasunod dito kundi pati na mga paa niya. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang nakita kung saan pumasok ang gago. Sa katabing kwarto ng hotel room ni Christel. Kung ano't ano ang pumapasok sa isip niya na ayaw niyang mangyari. Nang nakapasok na si Harvey sa loob ng kwarto nito, malalaki ang mga hakbang niya na papunta sa pinto sa kwarto ni Christel. Samantala, nagulantang si Christel sa sunod-sunod na malakas na pagkatok ng pinto ng kwarto niya. Sino na naman kaya ito? Sana naman hindi ito si Gray. Hindi pa siya naka-recover mula sa sama ng loob niya dito. Babantayin din naman niya ito muli pag nabura na ang sama ng loob niya dito. Yes. Who is it? Room 7 eyes. Ang sagot ng nasa labas. Medyo kakaiba ang boses. Room service. Hindi naman siya nagpatawag nito. Busog pa nga siya eh. Sasama na ako sayo. Good. Be thankful kasi nag-alala pa ako sayo. May masamang espiritu dyan sa kabila. Maya-maya lang. Tuldok-tuldok. Nagpasiw na siyang lumabas kay Gray. Napatingin siya pinto ng kwarto na tinutukoy ni Gray. Natatakot siya pero ewan niya kung bakit napatingin pa rin siya dito. Nanlaki ang mga mata niya nang nakarinig siya ng kalusko sa loob at tila may pumihit sa doorknob nito. Napasigaw siya sa takot nang bumukas bigla ang pinto at iniluwa si H. Harvey. Awang labi niyang sambit. Christel, hindi makapaniwalang sambit nito. What happened to you? Bakit sumisigaw ka? Parang nakakita ka ng multo. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Si Gray na kalalabas lang. Napakasinunggaling mo talaga, Gray. Ginawa mo akong tanga. Naiirita niyang sabi. Napahiya na naman siya sa kaibigan nito. Ano bang kasalanan ko? Inosenteng tanong nito na parang walang ginawa. You said there are evil spirits in the next room, so why did Harvey come from there? I don't know what you are talking about, Christel. Whatever you saw, I'm sure it was an evil spirit. I didn't see anything. Damn it, you bastard. Your jealousy has driven you to the point of calling me an evil spirit. Your condition is seriously deteriorating, you need to see a doctor before you go completely insane, galit na sabi ni Harvey. Shut up, moron. Galit din na sabi ni Gray. Nagkasukatan ang tingin ni na Harvey at Gray. Off combat since you were a child. I'm not backing down. I'm warning you, stay away from my wife. Madiin na naman na sambit ni Gray. Lalapit ako sa asawa mo kung gusto ko. There's no force that can deter me. No one can order me around or forbid me from doing anything, especially when I want to do what I'm being prohibited from. Ikaw na rin ang nagsabi na isa akong Saavedra. Ginagawa namin ang gusto namin. Bantayan mong mabuti para hindi ako makalapit. You moron. Itinaas ni Gray ang kamao ito na parang susuntukan nito si Harvey pero mabilis niyang iniharang ang sarili niya sa dalawa, ganun din si Sophie. Guys, ano bang pinag-uusapan niyong dalawa? Ano bang problema niyo, bakit kayo nag-aaway? Si Sophie, niyakap na niya si Gray para hindi masuntok nito si Harvey. Alam niyang handa din makipagsuntukan si Harvey. Isang malaking gulo kung sakasakali. Talk to her, Sophie. Ipaintindi mo sa kanya na hindi niya pwedeng gustuhin ang pagmamay-ari na ng iba lalo na kung pagmamay-ari ito ng kaibigan niya. Galit na sabi ni Gray. Kumawa ito mula sa kanya, saka hinawakan nito ang kamay niya. At hinayla siya nito, kinaladkad palayo. Gray, saan ka pupunta? Si Sophie. Pero hindi na ito nilingan pa ng asawa po. Maya-maya lang nakarating na rin sila sa kwarto ni Gray. Gray, nasasaktan ako. Ano ba? Bitawan mo ako. Reklamo niya sa asawa. Hinayla talaga siya nito, pakiramdam niya mapuputol ang buto niya sa braso sa ginawang paghila nito sa kanya. Mahigpit din ang pagkakahawak nito sa kamay niya, na para bang tatakasin niya ito pag makawala siya dito. Hinayla siya nito palapit sa kama, saka siya pabiglang itinulak nito at dumiretso siya pahiga sa kama. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang bigla itong pumaibabaw sa kanya. G. Gray, anong gagawin mo sa akin? Aminado siya natatakot siya dito. Kitang-kita kasi niya ang galit sa mga mata nito. He remained silent. Later, he clasped both her hands, pressing them firmly above her head. He pinned her against the bed,
catching her off guard with a sudden kiss on her lips. She was unable to respond, startled by his actions, desperately trying to free herself. She also turned her face away to avoid being kissed by him. What the F*** si Christel? Bakit ayaw mo nang magpahalik sa akin? Samantalang kinabaliwan mo ang halik ko. Dahil ba ito kay Harvey? Tumigil ito sa ginagawa nito. Tumingin ito sa mukha niya, nanlilisik ang mga mata nito. Naramdaman naman niya ang pamamasa ng mga mata niya. Natatakot siya kay Gray. Hindi niya napaghandaan ang ganitong Gray. Alam niyang laging galit ito sa kanya pero naging double ang galit na ipinapakita nito sa kanya ngayon. At aminado siyang, natatakot siya dito. H. Hindi Gray, W. Wala akong gusto kay H. Harvey. N. Natatakot ako sa'yo, tuluyan na niyang naramdaman ang mainit na likido na lumabas mula sa mga mata niya. Tila nabawasan naman ang galit sa titig nito. Napagtanto siguro nito ang pagkakamali nito. Sabihin mo na ako lang ang gusto mo, Christel. Sabihin mo na wala kang ibang lalaki na mamahalin kundi ako lang. Ako lang. Mangako ka. Ay ikaw lang Gray. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay, Gray. Bagamat tila kinakabahan pero anuman sinabi niya kay Gray ay totoo. Si Gray lang ang mamahalin niya. From the moment she first saw Gray, she made a vow to herself, her heart would belong to no other man but him. Gray alone filled the chambers of her heart. That's good Christel. Hindi na ganun kahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Now, promise me, Christel, that you won't get close to Harvey or any other man. You won't do anything that would anger me. I'm possessive and territorial. I didn't force you to be mine, you insisted on being mine. So, it's your obligation to follow everything I want. Oo Gray, sagot naman niya. Ayaw niyang magalit si Gray sa kanya. Good. Remember this Christel, you are mine. Mine only. Everything of you is mine, madiin na sabi nito. Sa kalamambot bigla ang ekspresyon ng mukha nito. Now baby, let me kiss you and ravish you. I miss you. Siniil na naman nito ng halik ang labi niya. Hindi na siya umiwas dito. Tinugunan niya ang halik nito ng kasing tindi ng intensidad na ginawa nito sa kanya. Mabilis din lumalim ang halikan nilang dalawa ni Gray. At agad na uminit ang pakiramdam nilang dalawa. My wife is my wife. Christel is my wife. She's mine. I really don't care. Sick my concern beneath the depths of the ocean. Once, I like someone, wala akong pakialam kahit wife pa ito ng kung sino. Ipaglalaban ko ang akin, si Gray, then, ipaglalaban ko din ang gusto ko, si Harvey. Ang mga salitang nanulas sa labi ng dalawa habang nagpalitan ito ng suntok. Itigil niyo yan, maya-maya sigaw niya nang tuluyan nang nag-sink in sa isip niya ang nangyari. Pareho naman tumigil ang dalawa. Huwag kayong mag-away. Huwag niyo akong pag-agawan. Hindi ako laruan na pag-aagawan yung dalawa, galit niyang sabi pero tumulo muli ang luha niya.